Alright, magandang araw na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakamping. So may gusto lang ho ako na i-share ho sa inyo. Isa po itong DDS supporters. Kumbaga, nalulungkot lang ho ako kasi dati din po akong security na dapat ang uniforme ay nirerespeto at hindi mo pwedeng gamitin pagbablog mo. 'Di ba? Pwede naman mag-vlog pero hubarin naman sana ang uniforme. So isa po ito sa galit na galit sa isang babae daw na kanyang binabanggit na hindi niya naman sinasabi kung sino ang babae. Dahil ang babae daw ay tinawag daw na mamaya marinig nyo po. Ayoko nang sabihin kasi baka mapaul ho tayo, 'di ba? O ito ho, panoorin po muna natin at pakinggan. May nakita na naman ako sa social media, mga ka-idol, isang babae. Si Sara Duterte daw ang demonyita. Sila Bungo, mga senador daw na line up ni mga Duterte is mga demonyo daw. Si Sara Duterte demonyita. Baka ikaw ang demonyita ka, tarantado ka, na tao ka. Babae pa ka naman. Ang talas ng dila mo. Bakit ginagawa mo ng demonyita yung Duterte namin? Yung mga idolo namin ng mga Duterte, bakit sabihin mong demonyita? Baka hindi niya alam, baka binayaran ka lang ng mga bangag. Ang mga bangag mo yung mga demonyo, hindi yung mga Duterte. Sa totoo lang, yung mga bangag ang mga demonyo, hindi ang mga Duterte, ha? Kambayhana ka. Ngayon lang, pag open ko sa Reels, nakita kong babae na sinabihan demonyita yung mga idol namin ng mga Duterte. Mga Duterte is magaling yan sa politiko. Hindi asinso ang Davao kung hindi magaling ang mga Duterte. Pakupo ni Tatay Digong sa Senado, anong nangyari? Peaceful lahat, malaking mga sahod sa mga trabahante. Baka ikaw ang demonyita ka, babae ka, ha? Baka putulan kita ng dila, ha? Nakita kita ngayon sa social media. Mag-isip-isip ka. Mayroon ng presidente ngayong 2028. Panibagong presidente si Inday Sara Duterte. Magkano ang binayad sa iyo ng mga bangag? So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no? Napakinggan na ho natin si brother o si bro o si buddy. Buddy kung tawagin yan, kung kapwa kayo security. Okay? So, alam mo sa totoo lang, bro, nalulungkot ako. Una-una bawal yan Kapag naka-duty ka, kung nag-aral ka talaga or nag-trading ka sa pagiging security, alam mo sa sarili mo na bawal yang ginagawa mo. 'Di ba? Bawal yan during duty mo at lalong-lalo na nakasuot ka pa ng uniforme. Irespeto nyo naman po ang uniforme ng security. Dahil diyan po kayo kumikita na kinabubuhay mo at binubuhay mo sa pamilya mo kung may pamilya ka man. Kaya dapat konting respeto lang. Pwede ka naman mag-vlog, 'di ba? Pero hubarin mo naman ang uniforme mo, 'di ba? At saka diyan sa sinasabi mo, dapat pinapakita mo yung video ng sinasabi mong babae. Para na sa ganun, hindi maglabas na isang chismis o isa lamang gawa-gawang content para maka-views. 'Di ba? Nagigets mo, buddy? Galit ka kung totoo man yan halimbawa ang sinasabi mo. Yun ang nakikita o yun ang na-observe ng nasabing babae na binabanggit mo. Dahil ako mismo, na-observe ko dyan kay dating Pangulong Duterte at kay Vice President Sara Duterte na may mga words sila na hindi akma sa kanilang pagiging Vice President at pagiging President ng kanyang ama. Hindi kaya-aya yun sa mga bata. Kahit tayo, hindi kaya-aya pakinggan. Nakakalungkot pakinggan na may mga marinig tayo sa nagdaang presidente at current vice president na ganyan magsalita. Public official ho sila. Si dating Pangulong Duterte ay naging ama ng bansa. Ano ba ang dapat niya ipamana sa atin? Dapat yung kagandahan ng mga asal. Si Vice President, current vice yan. Ano ba ang dapat niya rin ipamana sa atin? Ang kagandahang asal din. Diyan ba kayo natutuwa na may naririnig kayong pagmumura? Tuwang-tuwa ba kayo dyan? Maiintindihan ho natin sila kung ordinaryong tao lang sila
pero naging ama si dating Pangulong Duterte ng bansa. At naging pangalawang ina naman ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Di ba? Di ba? Masaya ba kayo na yan ang maririnig nyo? Eh kami, hindi ho kami masaya. Dahil marami na ang nagdaan na naging ama ng bansa, naging pangalawang ina ng bansa. Pero never ko narinig na ganyan ang magiging asal nila. Taging kay dating Pangulong Duterte lang ang narinig ko na mga words na hindi kaaya-aya sa mga bata, pati tayo nadidismaya. At dito rin kay current Vice President Sara, hindi rin po kaaya-aya. Kung nakakaintindi ka sa tama, alam kong maintindihan mo ang sinasabi ko na hindi kaaya-aya pakinggan. 'Di ba? Kung ang mga ilan sa ating mga kababayan ay nagbibigay ng sarili nilang opinyon sa nakikita nila kay dating Pangulong Duterte, kay current Vice President Sara, yan ay ang kanilang freedom of speech, freedom of expression. Yan masasabi ho natin dahil na-observe nila naririnig nila, napapanood nila. Napapanood ko, naririnig ko. Kaya next time, buddy, sa susunod na mag-vlog ka, huwag naman gamitin ang uniforme, di ba? Hubarin mo naman. Respetuhin mo ang uniforme mo. Mahalin mo ang uniforme mo. Dahil diyan ka kumukuha ng kinabubuhay mo. Yan lang. So, yun lang po mga ka-action, mga kakamping no. Gin-share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat po sa lahat natin ng mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao, all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone.